Ang mahihirap na kasamang kawal ni Kristo ay sa kanilang mga unang araw tunay na maralita. Ang simbolo na kanilang pinili para sa kanyang bagong orden ay dalawang kabalyerong magkaangkas sa isang kabayo. Ito ay isang tumpak na paglalarawan ng kanilang karuhaan. Si Hugues de Payens, ang unang Grand Master ng orden, at ang kanyang 8 kasamang kabalyero ay kinailangang umasa sa mga limos mula sa prior ng banal na sepulkro upang sila ay mapakain ang kanilang mga sarili. Kabalintunaan, dahil sa kalaunang kasaysayan ng hidwaan sa pagitan ng mga orden, umasa rin si Hugues at ang kanyang mga tauhan na tira mula sa mga hospitaler. Noong panahong iyon, ang Ospital ni San Juan ay isa lamang ospital at pagamutan na nakatuon sa pangangalaga sa mga may sakit at nagdarahop na peregrino na dumating sa Jerusalem. Nakatayo ang ospital sa lugar ng monasteryo ni San Juan Bautista. Nauna ito sa pananakop ng Jerusalem dahil itinatag ito noong taong 23 upang palitan ang dating ospital ng mga peregrino na winasak ni Caliph al-Hakim noong 2005. Noong taong 80, si Gerard, isang laikong kapatid na Benedictine, ay inatasang mamahala sa ospital ni San Juan. Kailan, kinubkob ang Jerusalem noong 99 ng mga sundalo ng unang krusada, at pinalayas ng gobernador ng Fatimid, si Iftikhar al-Dawla, ang lahat ng Kristiyano sa lungsod. Gayunpaman, pinayagan niya si Gerard at ang ilang iba pa na mga kapatid na manatili sa ospital upang kanilang maalaaan ang mga may sakit at sugatan. Kasunod ng pagbagsak ng Jerusalem sa mga krusador, si Gerard at ang ospital ng inalagaan ni San Juan ang mga krusador na nasugatan sa labanan, at marami sa kanila ang nagpasyang sumali sa orden at mag-alaga sa iba pang may sakit at sugatang peregrino. Bilang pasasalamat sa kanyang gawain, si Godfrey ng Bouillon, ang bagong pinuno ng Jerusalem, ay nagbigay kay Gerard at sa mga kapatid ni San Juan ng mga karagdagang benepisyo, kaya't hindi nagtagal ay nahigitan ng ospital ang pinagmulang organisasyon nito. Upang gawing formal ang sitwasyon, kinilala ang ospital bilang isang malayang relihiyosong orden noong 15 Pebrero 1113, nang maglabas si Papa Paschal II ng isang toro ng Papa, Pie Postulatio Voluntatis, na naglalagay sa bagong orden sa ilalim ng kanyang proteksyon, na nagpalaya rito mula sa kontrol ng Patriarka ng Jerusalem. Nagbigay dito ng karapatang ihalal ang Grand Master nito nang walang panlabas na panghihimasok, at nag-atas sa mga kapatid nito ng panata ng karuhaan, kalinisan at pagsunod. Sa pagtatapos ng siglo, lumaki ang ospital sa Lawakak na kaya na nitong gamutin ang 1,000 pasyente, na ginawa nito ning libre, tinatanggap ang lahat anuman ang relihiyon o nasyonalidad. Ngunit bilang bahagi ng saklaw ng tungkulin nito sa pangangalaga sa mga peregrino, at dahil sa malaking bilang ng mga sinanay na militar sa mga kapatid nito, ang ospital ni San Juan ay nagsimulang magbigay ng armadong escort para sa mga grupo ng peregrino na nagsasagawa ng mahirap at mapanganib na paglalakbay mula Jerusalem hanggang sa daungan ng Jaffa. Ang pagbabago mula sa isang orden na medical tungo sa isang militar medical ay unti-unti, ngunit ito ay ginawang formal sa ilalim ng ikalawang Grand Master ng orden, si Raymond ng Puis, na nahalal noong 1121. Ito si Raymond ang nag-organisa ng orden sa mga kabalyero, men-at-arms at chaplain, upang ito ay maging ang Order of Knights of the Hospital of St. John of Jerusalem o ang Knights Hospitaller. Tulad ng mga unang taon ng Knights Templar, napakakaunti na makasaysayang ebidensya kung paano eksaktong nangyari ang pagbabagong ito. Dahil sa kung paanong dalawang magkatulad na orden ng mga mongheng militar ang nabuo sa parehong panahon at sa parehong lugar, malinaw na mayroong parehong lokal na pangangailangan, ang delikadong seguridad ng kaharian ng Jerusalem, at isang kahandaang kultural at praktikal na magkaroon ng ganitong mga institusyon, dahil sa pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga bihasa at relihiyosong kabalyero na naghahangad na ialay ang kanilang kakayahan sa paglilingkod kay Kristo at sa kanyang simbahan. Ang mga hospitaler ay may paunang kalamangan dahil ang kanilang pundasyon ay nagmula sa isa sa mga tipikal na bukal ng Kristiyanong monastisismo, ang pangangalaga sa mga may sakit. Tinawag ng mga hospitaler ang kanilang mga pasyente na aming mga Panginoon, ang may sakit. At maari nilang gamitin ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ni Godfrey at ng mga humaliling hari sa kanya. Si Hugues de Payens at ang kanyang mga kasama ay tinawag upang magtiwala sa Diyos at mabuhay sa kawanggawa sa mga unang araw ng orden. Tila ito ay naging isang kahig isang tuka at madalas na nakakadismayang karanasan.
Sinabi ng isang manunulat ng kasaysayan sa kalaunan na ang mga mandirigma ay madalas tumambay sa banal na sepulkro na nauwi sa pag-iinuman at pag-aaksaya ng oras. Habang nakatanggap si Hugues de Payens ng pahintulot mula kay Gerard, ang prior ng banal na sepulkro, upang buuin ang kanyang kapatiran ng mga nanumpang kabalyero, ngunit kailangan niya ng higit na pagkilala bago nila mailagay ang kanilang mga kakayahan sa serbisyo ng Outremer. Kailangan niya ang basbas ng hari at ng patriarka. Si Baldwin II ang ikatlong pinuno ng kaharian ng Jerusalem, kinoronahan noong 14 Abril 1118. Kasunod ng kanyang mga pinsan, sina Godfrey ng Bouillon at Baldwin ng Boulogne. Ang patriarka ng Jerusalem, ang nangungunang alagad ng simbahan ng Outremer, ay si Warmond, na humalili rin sa pagkapatriarka noong 1118. Sa tugon sa mga krisis at paghihirap na dumarating sa kaharian, ang hari at patriarka ay tumawag ng isang konseho na nagpulong sa Nablus, 48 kilometro 30 milya sa hilaga ng Jerusalem, noong 16 Enero 1120. Ayon sa pananaw sa mundo ng mga krusador at maging ng kanilang mga kalabang Muslim, ang pabago-bagong kapalaran ng kaharian ng Outremer ay may papaliwanag sa kung gaano sila kahigpit na sumunod sa mga utos ng Diyos. Kung sila ay nahulog sa kasalanan at kasamaan, kung gayon ang Diyos ay parurusahan sila, tulad ng pagpagparusa niya sa mga Israelita nang sirain nila ang kanilang tipan sa kanya. Habang ang karamihan sa mga batas ng konseho ay tumatalakay sa pagbabalik ng mga naninirahan sa Outremer sa mabuting relasyon sa Diyos, ang ika-20 kanon ng konseho ay nagsasaad. Kung ang isang kleriko ay magdadala ng armas para sa pagtatanggol, hindi siya dapat magkasala. Ang natitirang bahagi ng kanon ay nagpapahiwatig na ang paghawak ng armas ng isang relihiyosong kleriko ay pansamantala, ngunit ang pahayag na ito na nagpapahintulot sa kanila na humawak ng armas ay makabuluhan. Dati, kapwa ang simbahan at ang sekular na batas ay nagbabawal sa mga pari o monghe na gawin ito, kahit pa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bagamat hindi kasama sa mga nailathalang kanon ng konseho, malamang na isa pang pinag-usapan ay ang paghaharap sa hari at patriarka ng isang naglagbay na nakabalyero, si Hugues de Payens, na humihingi ng pahintulot para sa kanyang kapatiran ng mga nanumpang kabalyero na humawak ng armas para sa proteksyon ng mga peregrino at sa pagtatanggol sa Outremer habang nananatili sa panata ng karukaan, kalinisan at pagsunod. Sa katunayan, isang alternatibong pagbasa sa malabong ebidensya para sa panahong ito ay nagmumungkahi na ang orihinal na intensyon ni Hugues at ng kanyang mga kasama ay bumuo ng isang orden na katulad na ospital ni San Juan at mag-alaga sa mga peregrino. Ngunit si Baldwin III mismo ang humimok kay Hugues at sa kanyang mga tauhawhan na panatilihin ang kanilang mga espada upang mapaglingkuran nila ang kaharian kung saan ito pinakakailangan. Tiyak, nang malaman niya ang tungkol sa orden, sinuportahan ito ni Baldwin III at ibinigay kay Hughes at sa kanyang mga kasamahan ang kanilang unang maayos na chapter house, isang bahagi ng kanyang sariling palasyo. Ngunit hindi ito basta-bastang palasyo. May dahilan kung bakit napakayaman at madugo ng kasaysayan ng Jerusalem. Inilalagay ng mga mapa noong Edad Medya ang lungsod sa gitna ng mundo. Ginagawa itong sentro ng kasaysayan, at ang bisagra kung saan umiikot ang sentrong iyon ay ang Temple Mount. Ang Jerusalem ay isang lungsod ng mga burol at ang Temple Mount ay isa sa mga burol na ito. Doon itinayo ni Haring Solomon ang unang templo. Matapos itong wasakin ng mga taga-Babylonia, muling itinayo ang templo para lamang muling wasakin ng mga Romano noong 70 CE. Dito pa rin bumabaling sa panalangin ang mga Hudyo at sa foundation bato na nasa gitna ng Temple Mount, ang sentro ng mundo. Ngunit sa ibabaw ng foundation stone ay ang kumikinang na gintong simboryo ng Dome of the Rock, ang ikatlong pinakabanal na dambana ng Islam, na sinasabing nagmamarka sa lokasyon kung saan isinagawa ni Muhammad ang kanyang gabi ng paglalakbay sa langit. Sa katimugang bahagi ng Temple Mount ay ang Al-Aqsa Mosque, na itinayo sa lugar ng isang maliit na dasalan na ipinatayo ni Caliph Umar sa Temple Mount, pagkatapos ng kanyang pananakop sa Jerusalem noong 637. Ito ang moske na ginawang palasyo ni Baldwin, at ibinigay niya ang isang bahagi nito kay Hugues de Payens at sa kanyang mga kasama para sa kanilang chapter house. Sa mga krusador, ang Al-Aqsa ay kilala bilang Templo ni Solomon, kaya ang orden na naninirahan doon ay nakilala bilang the Poor Fellow Soldiers of Jesus Christ and the Temple of Solomon. Pagkatapos ay the Knights of the Temple of Solomon.
na naging the Knights of the Temple, kung saan nagmula ang Knights Templar o sa pinakasimple sa lahat, the Temple. Ang pananakop sa Jerusalem ay nagkaroon ng mas malaking epekto sa Europa kaysa sa mga teritoryong Muslim upang sumang-ayon na maglingkod sa templo sa loob ng ilang taon. Kinukumpirme rin ng mga manunulat ng kasaysayan na ang mga Templar ay namumuhay pa rin ng isang kahig isang tuka na may simpleng pananamit. Ito ang panahon kung saan ang yaman ay pinakamalinaw na naipapakita sa damit at kakaunting pagkain, angkan na sumasama sa krusada. Habang ang ibang mga nangungunang pamilya ay kontento na sa mga gawaing mas malapit sa kanilang tahanan. Hindi rin ito karaniwang usapin ng mga nakababatang anak na walang mana na naghahanap ng isang lugar kung saan maari silang yumaman at makilala. Malinaw ang ebidensya tungkol dito. Karaniwan ay ang mga pangunahing miyembro ng mga angkan ang sumama sa krusada, isang gawain na nangangailangan ng malaking pangako ng yaman, pati na rin ang maraming taon na malayo sa tahanan, at ang tunay na panganib ng kamatayan. Ang ganitong gawain ay nangangailangan ng suporta ng buong pamilya, at ang pangakong ito ay nagpatuloy sa mga henerasyon at pinakamatagal sa mga pamilyang nagbigay ng pinakamalaki sa buhay at pera sa buong gawaing ito. Ang mga unang kabalyero ng templo ay tila kakilala at o kamag-anak ni Hugues de Payens. Ito ay karaniwan lamang. Ang maingat na pagsusuri sa kasaysayan ay nagpakita na ang pagkrusada ay karaniwang gawain ng pamilya, kasama ang mga henerasyon ng mga tao mula sa isang 26. Ngunit habang ang mga Templar ay may tahanan na, sila pa rin ay kakaunti. Aabangan ni Hugues de Payens ang sinumang posibleng peregrino sa hangaring hikayatin siyang talikuran ng mundo at ang kanyang tahanan upang humawak ng armas para sa pagtatanggol sa banal na lungsod o, kung hindi man, noong 1125, ang Knights of the Temple of Solomon ay nakatanggap ng kanilang pinakamahalagang bagong kasapi hanggang sa panahong iyon, si Hugues, ang konde ng Champagne. Sa ilalim niya, unang nanumpa bilang kabalyero si Hugues de Payens, dahil ang Payens ay isang lupain sa lalawigan ng Champagne. Malamang na si Hugues ay unang naglakbay sa banal na lupain kasama ang konde ng Champagne at naiwan nang bumalik ang kanyang Panginoon sa France. At sa banal na lupain bumalik ang konde ng Champagne para sa kanyang ikatlo at huling pagkakataon noong 1125. Si Hugues ay may hindi maligayang pagsasama. Kumbinsido sa kataksilan ng kanyang asawa, sa huli ay itinakwil niya ang anak na lalaki mula sa kanilang kasal, sa paniniwalang hindi ito sa kanya at ipinasa ang kanyang mga titulo sa kanyang pamangkin. Matapos bitiwan ang titulong konde ng Champagne, aglakbay si Hugues patungong Jerusalem at pumasok sa templo. Bagamat tinalikuran na ni Hugues ang kanyang mga titulo, ang mga koneksyon at prestihiyo na naipon mula sa pagsali ng isa sa mga dakilang maharlika ng France bilang isang Templar ay tiyak na nagdulot ng malaking pakinabang sa orden. Sa mga pamantayan ng ika-12 siglo, ipinakita nito na ang mga kabalyero ay isang institusyon na may mataas na katayuan sa lipunan ng panahong iyon. Ngunit kahit nakabilang na sa kanila ang dating konde ng Champagne, ang Knights of the Temple ay nahirapan pa ring makaakit ng sapat na mga lalaki upang sundin ang itinuturing nilang kanilang bokasyon. Ito ay maaring sa isang banda because of formal opposition to religious bearing arms.